Isa ka ba sa mga naniniwala na ang paninigaw is one of the best way on how to discipline your children? Ako, naiintindihan ko naman dahil nga halos naman lahat tayo, kagaya ko, lumaki tayo sa pamamaraan ng paninigaw. Ito yung pamamaraan noon na kung saan yung ating mga magulang ay ginagamit ng paninigaw para mapahinto tayo sa mga hindi magagandang behavior o kaya naman hindi magagandang ugali. Kaya lang kasi ang paninigaw ay nagbibigay lamang siya ng takot. At ang takot is a temporary event. Ibig sabihin, mawawala din yan. At some point, nagkakaroon ng level of resiliency ang isang bata kung saan siya ay masasanay dun sa takot na yun o kaya sinasabi natin parang immune na siya sa takot. Kung kaya mapapansin ninyo, may mga bata na ang hilig na sumagot-sagot sa mga magulang. Ang iba pa nga, pabalang pa kung sumagot. In this video, pag-usapan natin ang 5 kasinungalingan tungkol sa paninigaw na pamamaraan sa pagdidisiplina. Unang kasinungalingan is kailangan ng bata na dapat ay siya'y sigawan para mapasunod mo sa iyong utos o kaya naman mapahinto sa hindi magandang behavior o pag-uugali. Ang totoo niyan, ang bata ay mas lalong nagiging rebellious or nagre-rebelde kapag siya ay iyong laging sinisigawan. Ito ay dahil ang paninigaw itself is provoking the child para din lumabas yung kanyang galit. Ang paninigaw ay hindi mo naman talaga siya dinisiplina o napahinto mo yung hindi magandang gawain ng isang bata. Dahil nga ito lamang ay iyong tinakot and yung takot is only a temporary event. Ibig sabihin, temporary lang din ang pagpigil o pagtigil ng kanyang misbehaviors. Therefore, walang nangyayaring pagdidisiplina. Pangalawa, hindi na daw pwedeng disiplinahin ang mga bata sa panahon ngayon, hindi tulad ng mga bata noon. Ang totoo, wala naman talagang pinagkaiba ang mga bata sa panahon ngayon at mga bata noong unang panahon. Noon din naman ay sumisigaw din ang ating mga magulang sa atin. Dahil nga, layunin nila na mapatigil yung ating hindi magandang behavior or pag-uugali. Wala namang nagsasabi na bawal ang paninigaw. Ang sinasabi lang ng mga pag-aaral ay ang paninigaw ay nagdadala ng hindi magandang epekto sa buhay ng isang bata. At ang paninigaw ay kinukumpara or equated din siya sa tinatawag na physical and humiliating punishment. Ang epekto na naibibigay ng disiplinang paninigaw ay ang pagbaba ng pagtitiwala sa sarili, develop behavioral problems, nawawalan siya ng self-confidence at hindi niya tuloy natutunan kung papaano ba mag-isip logically. Kami mga nagsasabi, ngayon lang naman yan wala naman yan noon. Ito ay sa kadahilanan na nagkaroon tayo ng accessibility to information or right information because of the presence of internet. Dahil dito, dumadami ang mga pag-aaral na base sa siyensya. At napakamahalaga na dapat yung ating desisyon ay dapat informed or backed up by science. Ito ay para maitama natin ang hindi magandang nakagawian. Ang pangatlong kasinungalingan ay mas mabuti pa yung sinisigawan kaysa sa binubugbog na pagpaparusa. Totoo niyan, ang paninigaw ay katumbas lang din ng tinatawag na physical and humiliating punishment. Ang paninigaw ay instilling of fear or takot. And also remember that fear is also a corporal punishment. Tumunod lang ang bata dahil siya ay takot at hindi naman talaga ito pangmatagalan. Ang akala mo ngayon na ikaw ay lumaki sa paninigaw noon ay walang epekto sa'yo at okay ka lang. Pero ang totoo niyan, deep inside, you as a person right now ay may mga nangyayaring hindi kaaya-aya o hindi maganda kagaya ng iyong social behaviors, way you think, and how you relate with other people. Ang suggestion ko para malaman mo kung ikaw ba talaga ay okay o hindi, ay tanungin mo ang ibang tao kagaya ng iyong asawa, anak o kaibigan na napagkakatiwalaan. Ang 4 na kasinungalingan ay ang paninigaw ay nakakatulong para makadagdag ng kalakasan ng loob at nagiging matapang para humarap sa mga pagsubok ng buhay. Ang totoo niyan ay nakakababa nga ng self-esteem ang paninigaw at nawawala din ang self-confidence ng isang tao at mas nagkakaroon ng aggression ng isang bata at dadalhin niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Ang paninigaw na pagdidisiplina ay nagre-resulta sa mas malalim pa na mga behavioral problems. It can also develop mental health issues kagaya ng anxiety and psychological distress. At sa pagtanda niya ay bit-bit at daladala niya ito at maapektuhan kung paano niya makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ang 5 kasinungalingan is ang paninigaw is the best way on how to discipline your kids. Ang totoo niyan ay pinapalala mo ang behavior
behavioral problems ng isang bata dahil sa iyong paninigaw. Ito ay dahil sa walang natutunan ng isang bata o walang internalization of values. Ang paninigaw is also a part of communication. The problem is hindi naman naiintindihan ng bata kung ano ba talaga ang key message na gusto mong sabihin sa kanya. Ibig sabihin, natutunan ba ng bata o naiintindihan ba niya yung mensahe mo para magbago siya ng kanyang pananaw, yung kanyang behavior o kanyang namang pag-uugali. Kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section.